Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo nagbabalik at syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung gusto nyo sumali sa ating talakay at reaksyon, andyan lang yung join button. Maaari kayo sumali sa ating komunidad. At ngayon pag-usapan natin, bakit nga ba itong si Trilling, pag nasasambit ang pangalan, kumakahol. Ano nga ba ang kutis nito? Sabi ng iba, kutis sibuyas. Bakit parang pag ikaw yung bumabanat sa mga Duterte, parang ang lumalabas, bida-bida ka, pero hindi ka naman kinakasuhan. 'Di ba? Pumunta ito si Aw dito saan ba siya naghain ng reklamo? 'Di ba? Meron na naman tayong sinisipon na naman tayo itong rhinitis natin talaga. Ibang klase rin talaga 'to, every morning, Every morning ka na lang, 'di ba? Nagtatanong lang kami bakit masyado kang balat sibuyas. Pero nung binibira mo ang mga Duterte, si VP Sara, nagbida-bidahan ka, akala mo totoo yung mga pinagsasabi mo. Nung lumabas itong 18 Marines, anak ng bugi naman, Ka-Rudy. Umiyak ng mama. Gusto nyo ng patunay na talaga ang mama ay iyakin. Oo, pumunta siya doon. Anong ginawa niya? Nagsampa ng kaso. Hindi na lang tanggapin kung ano yung mapapag-usapan pa naman. Dinidepensahan na nga kayo ng amo nyo, 'Di ba? Ayaw na paimbestigahan yung 18 Marine sa Kamara at dito sa Blue Ribbon. Tapos ikaw lalabas. Magkano na naman yan, Aw? Ganda ng pangalan mo. Siya nga pala, happy birthday kay Congressman Paulo Duterte. Happy birthday po ng maraming bonggang-bongga. Maiba lang tayo. Ano kaya nga iiyak na naman ito? 'Di ba? Simulan natin para mabigyan natin reaksyon. Ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yun po. Na yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito Sir, camera please. doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So within the next few weeks mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi niyo na alukan din na mga kasama nila? Okay. Bawat daw labas at pagsasalita nitong 18 Marines, kaso sa kanya. Ka-Rudy. Masyadong parang aping-api ka, mama. Parang lumalabas, ikaw ang dehado rito. Hindi mo ba alam, mama, pinagtatawanan ka na lang na napakaraming Pilipino. 'Di ba? Kasi
Hindi yan ganyan ang statement mo habang binabanatan mo si Tatay Digong noon. 'Di ba? Malakas ang loob mo. Ngayon, ang pangalan mo nadadawit, bigla kang nagngangaw-ngaw. Bakit? At mabubuo na daw ang umano, kasi may umaamin. Aantayin namin yan. Oo, wag balat sibuyas, Oo, kilala nyo naman ito. Aray ko po. Oh. Ano kaya iniisip nito? Ano kaya iniisip ng 18 Marines? Pinagtatawanan na siguro ito. At least 5 yung no. Mga dati nilang mga kasamahan. So inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So yun ang ano dito. Saan kaya kumukuha ng kasinungalingan na naman ito? Dahil kilala nyo ito eh. Diba? Kilala nyo siya. Kilala nyo ubod ng kasinungalingan ang mama na yan. Kaya kayo, kung sino man ang nakakakilala doon sa 18 Marines, yun ang paniwalaan nyo. Pero ito, malabo sa tubig kanal. Kaya ako hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ilang taon na siniraan ito yung pamilyang Duterte. 'Di ba? Nawala naman talagang ebidensya. Yung iba nga binasura na Supreme Court. Nagtataka na lang tayo. Bakit si BP Sara hindi kinakasuhan ito? 'Di ba? Nakakapagtaka din. Kayo nga napapaisip. Sa bagay kasi si BP Sara hindi naman pumapatol sa mga may tama ang utak. 'Di ba? Hindi naman basta-basta papatol si BP Sara sa mga ganon. Pinag-aaralan din. Ngayon, kahit anong paninira nito, marami dyan. Ilang congressman ang nanira kay Tatay Digong, kay BP Sara, pero lubos ng mga taong bayan mismo ang naghahanap ng maggawa ni Tatay Digong. Gusto na nga nilang ibalik yung kamay na bakal. Bakit ka mo? Mama, paliwanag mo. 2028, gusto nila maganda yung boto. Para sa akin, siyempre Duterte. Bakit din Sir Duterte? Bakit Duterte? Una sa lahat Sir, nung panahon ni Pangulong Duterte dati, hindi ako nangangambang lumabas yung mga anak ko, lalo na may anak akong babae. Yan. Hindi ako nangangamba. Bakit safe yung anak ko ng mga panahon na yun? Pero ngayon, ano na nangyayari? Naghahanap na naman sa atin yung krimen. Diba? Tumataas na naman. Pangalawa, ano po ba nangyayari? Nung panahon ng pandemic, Sir, ang Duterte, may nagawa. Diba? Ngayon, yung gera, lumalala, ewan ko lang kung ano yung nangyayari. Although may lahat naman ng presidente, may nagagawa, hindi lang nakikita. Pero para sa akin, ang the best para sa akin na magiging presidente, syempre yung Duterte ko. Okay, Sir, salamat Thank you, Sir. Hindi nagsisinungaling ang mga taong ito. Ito ay naganap sa Kalye Survey ng magaling na mga vlogger at naniniwala na talagang noong panahon ni Tatay Digong ay nagserbisyo ng tapat. Tahimik! Hindi, ibalik natin ang kwento. Sige. 2016, nanalo si Tatay Digong. Ano naging sistema ng gobyerno? Maganda. Diba? Nakita naman yan, yung mga samot-samong project. Diba? Build, ika nga. Yung pamamalakad, maayos. Yung mga dorobo, yung mga, nawala. Yung mga namimitas ng kwintas sa kalsada, nawala. Yung mga pinagbabawal na, nawala. Ngayon, nagsisibali ka na naman. Kaya lahat ng paratang nila, kay Tatay Digong, lahat yan chismis dahil yan sa paninira ng mga bayaran. Lalong-lalo na yan si Aw-Aw, si Virus, Dilimaw, yung mga bayan-bayan, sila-sila yan. Kaya ito itong taga Mindanao, naghayag na. Saglit lang naghayag na talaga ng kanyang saloobin na naniniwala siya lahat ng ginawa dito kay BP Sara, paninira lang. Ipasok mo, kuya. Pag sasabihin natin, kahit pagsamahin mo pa yung Marcos at saka Robredo, hindi yun na kay Sara. Napakalayo po ng diferensya nila. Malayo. Kaya sa amin,
solidong Duterte pa rin kami. Yan. Mali-mali po tingnan natin yung ginagawa nila ngayon. Kung kukumparahan natin, napakalayo Pinapatungan lang nila si Sara Duterte ng mga maling akusasyon. Sir, ano masabi mo sa impeachment na ipinil sa kanya? Tanga lang yung nag-i-impeach kay Sara. Taong bayan ang ginagamit nila, pero hindi naman taong bayan ng... Binuto nga siya ng taong bayan Sasabi yung Tama. taong bayan na nag-i-impeach. Mga tanga lang yung... sasabihin natin yung Kongreso. Oo. Sino ba yung nakaupo ng Kongreso? Hindi naman nila ano ba yung mag-impeach dapat? Anong papaniwalaan? COA. Anong sabi ng COA? Clear. Anong sabi nila? Mali. O di mga tanga sila. Yun. Thank you, sir. Solid si Tanga sir. lang naman yan Kasi bayaran Ayan. Napupunta sa kanilang pera, sayang yung binabayad natin sa tax. Yes. Solid si sir. Thank you. Dito tayo sa Sabihin mo, putang ina nila. Di ba? Galit ang tao. Kasi ginagawa ng issue si VP Sara. Alam naman natin, ito isang malaking pamumulitika. Ngayon na namulat ang tao, yari sila sa 2028. Magla-landslide to. Baka mangyari nito, yung 31 million na nakuha ni VP Sara, baka umabot na ng 50 million o mahigit pa. Sa galit ng tao, hindi sila makakaligtas dito. Babawi sila sa 2028. Kung pwede nga lang ngayon at bukas Bakit hindi, di ba? Eto na tayo. Iyakin si si Au-Au, no? Ngayon, punta tayo dito sa kampo ni VP Sara. Ngayon, ang mangyayari dito, isa sa publiko, yung mga ebidensya laban kay Madriaga. Aray ko po, sino kaya ang nasa likod nito para kontratahin, di umano, si Madriaga para maging star witness? Sino kaya? Pwedeng si Au-Au? Pwedeng si Dilima? Pwede yan, mga yan. Pasok na natin to para maintindihan natin lahat. Ang ebidensya sa publiko na nagpapatunay anila na sinungaling si Ramil Madriaga. Si Jason Rubrico sa report. Sa isang Facebook post, ibinunyag ni Attorney Paulo Panelo ang mga dokumento at testimonya na umano'y nagpapatunay na walang ugnayan si Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala, ang pinapatunayan nun is hindi talaga magkakilalang personal si VP Sara at si Ramil Madriaga. Kasi ang backstory nito is ang magkaibigan talaga ay itong si Ramil Madriaga at si Ryan Kilala. So, alam ni Ryan Kilala yung totoo dahil naging kaibigan niya itong si Ramil Madriaga. Batay sa affidavit ni Attorney Ryan Kilala, isa sa mga testigo sa kasong perjury laban kay Madriaga, pinabulaanan nito ang aligasyon na inutusan ng bise si Madriaga na buuin ang grupong Isip Pilipinas. Ayon kay Kilala, siya mismo ang nag-ayos ng unang virtual meeting ng Isip Pilipinas kay VP Sara noong October 2021. Tunay umano ito na walang direktang ugnayan ang dalawa bago ang naturang ganap. Malaking bagay ito kasi doon sa affidavit ni Madriaga, sinasabi niya na 2018 pa lang, nagtatrabaho na siya kay VP Sara. So, anong ibig sabihin? Kung si Attorney Ryan ang nag-arrange ng first meeting between Isip Pilipinas and si VP Sara, di nangangahulugan na hindi totoo na magkakilala na sila at nagtatrabaho ng matagal si Ramil Madriaga kay VP Sara. Dagdag pa ng kampo ng bise, hindi rin inimbitahan si Madriaga sa inauguration. Isang detalyeng kumukontra sa kanyang pahayag na matagal na umano siyang malapit kay VP Sara. Sa halip, si Kilala ang opisyal na inimbitahan bilang kinatawan ng Isip Pilipinas. At nakadalo lamang raw si Madriaga bilang kapalit base sa screenshot ng RSVP na nagpapatunay na hindi siya kabilang sa orihinal na listahan ng attendees. Kung talagang close ka sa pamilya Duterte, close ka kay VP Sara, inutusan kang gumawa nitong campaign support group na Isip Pilipinas, bakit hindi ka naimbitahan? Yun nga yung purpose ng inauguration para pasalamatan yung mga tumulong, 'di ba? Pero hindi ka naimbitahan, ang naimbitahan ay itong si Attorney Ryan Kilala. Giit ni Panelo, Yan ang
Yan ang kasinungalingan talaga. Di ba nga, naalala nyo, parang nabalita na bumisita ito si Lai dito kay Madriaga. Ano ang purpose ni Lai para bisitahin ito? Siguro, inalok, di umano, nakipag-arrangement, dahil siguro naman, nasa kulungan naman itong at alam niya nang matagal pa siya lalaya, siguro kinuha na, yung bayad. Hindi natin alam, kaya di umano. Pero, kung gano'n naman lang ang mangyari, isipin na lang niya na iskandalo yung gagawin niya at hindi maganda yan. Diba? Kung lolokohin nila ang taong bayan at lolokohin nila yung sarili nila para ipahamak si BP Sara, sa kanila mababack to you yan pagdating ng araw. Ano ay mga dapat niyong malaman? Ipasok natin itong pag-uusap ng alin. Ito. Usapan natin dito sa inihayag ni Kong Toby at ito'y patungkol doon sa kalalabasan ng impeachment ni BP Sara. Ano ba ang papel ng Kamara dito? O sila nga alam mo yung nag-impeach. Sila rin. Sila na yung nagrereklamo, sila pa yung nag-impeach. Saan ka makakita? Sila na yung complainant, sila pa yung nasa committee. Diba? Ibig sabihin, nilaloko nila tayo. Nilaloko nila ang mga Pilipino. Nilaloko nila si BP Sara. Nilaloko nila ang Supreme Court. Ikaw na naghain ng reklamo, ikaw pa maghihiring? Maganda yon. So baka naman pagdating namin sa Wala. pag-resume sa May 4, baka pwede nang pagbotohan. Kung sina Navotas City Representative Toby Chanco ang tatanungin, dapat mapagbotohan na sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa Mayo ang issue ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan nakareses ang Kongreso pero magsasagawa pa rin ang pagdinig ang House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment simula March 25. Ayon kay Congressman Chanco, naghain siya ng isang resolusyon upang ipanawagan ang pagpapabilis sa proseso at mapagtuunan na ng pansin ang iba pang suliraning kinakaharap ng bansa gaya ng epekto ng Middle East crisis. Yun dapat ang pagtuunan. Tuloy. Will be consistent with my previous stand na ang impeachment, kahit anong klaseng impeachment, nakakababa yan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan. And it is not an issue we need at this time. Di ba? So mas lalong mapabilis natin, mas mabuti at mag-concentrate na tayo doon sa issue ng crisis. Yan ang sabihin mo dito sa mga taga-Kamara na umaatake kay BP Sara. Kung Toby, bakbakan mo sila. Kasi kung patuloy ang paninira nila kay BP Sara, para lang hindi makatakbo, actually tuloy ang impeachment dahil nagsalita na itong Kamara na sa 25 ng March, ano lang ngayon? 2024, bukas na Taka lang. Ba nangyayari dito? Bukas na ho. So, kailangan nakabantay tayo, baka makapag-live tayo niyan. Abangan natin, umaga pa lang, magla-live tayo, alamin natin tuloy. Tila naman isinantabi ng kongresista ang panawagan ng Malacanang sa kanya. Ang apela ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Navotas City Representative Chanco, iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Nako. Ito'y matapos ipahayag ng kongresista na posibleng may ilang mambabatas na nais ma-impeach si Vice President Duterte. Talaga naman, totoo ba? Totoo, di ba? Hindi fake news yun. Maraming mambabatas dyan ang gusto ma-impeach si BP Sara. Tapos i-deny pa ito ni Anta Clara. Ano ba Anta Clara naman? Hindi umano ito nagpapaareglo. May mga kasalukuyan din umanong mambabatas na natatakot marahil maging presidente si VP Sara dahil sa posibilidad na mapanagot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal. Itong si Congressman Toby Chanco, ang daming sinasabi pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Nako naman. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa bakit natatakot? Isa ka rin ba sa natatakot? Nagtatanong lang ho kami
Bakit yan ang depensa mo? Oo, bakit yan ang banat mo kay Kong Toby? Kasi ganito na lang. Dapat ito hindi sinasabi ng mga tagapagsalta o under di ba? Na parang ang lumalabas dito talagang sobrang depensa niya. Hindi pwedeng masaring ang Pangulo. Hindi pwedeng mapulaan ang Pangulo. Parang lumalabas dito At parang sabi niya dito, hindi, sabi daw ni Kong Toby na 1,000,000%, may mapananagutin si BP Sara. Di ba nga, sinabi nga doon ni Atty. Salpanielo, di ba? Panagutin ang dapat panagutin. Kasuhan ang dapat kasuhan. Di ba? Ito naman, Teo. Bakit saka huwag kayong matakot? Oo, lahat-lahat naman kayo Pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama naman pala. Bakit nakakarinig kami ng fake news? Hindi ko sinabi sa'yo, Nag-iisip ang ating kababayan, sino kaya ang fake news? Sino kaya ang dapat iwasan? Isang malaking katanungan lang. Kasi tuwing magkakaroon ng interview si BP Sara, nagkakaroon din ng isang magandang talakayan. Minsan sa programa nyo, minsan sa mga tanong ng reporter, nagtataka ang taong bayan, bakit merong counter kagad? Hindi naman sinasabi tumbok laban sa iyo. Parang dumidepensa kayo, sabi ni Aling Ledesma. May banat ito si Jervin Ruistro. Sinabing dapat umatin si BP Sara. Hindi pwede. Si Bangag nga hindi nyo pinaatin Tapos pipilitin nyo si BP Sara umatin. Asa pa kayo. Meron namang abogado si BP Sara para sumagot. Diba? At yan ay sa Kamara lang yan. Huwag nyo kami nilangin. Paabutin nyo sa plenary sa Senado para mas maganda. Pasok. So automatic na po yan mga kaibigan, mga partners. Baka tingin po natin tingin po natin kunwari pinakinggan ganyan-ganyan, kahit ano pa yung ebidensya na ihaharap ng defense ay ano pa rin yan, no? Iaakyat po yan sa Senado. Hindi, boss, yun nga mas maganda Maakyat sa Senado. Para dito magkaalaman kung talagang masustansya ba yung sinasabi nila. Kasi, ang taong bayan ay naniniwala na wala na. Bakit? Sunog ng impeachment. Bakit? May mga re-electionist. Merong mga maninindigan dyan. Bakit kami sasali sa inyong impeachment? Lalo yung dalawang Estrada. Hindi sasali sa impeachment yan. Lalo na yung mga re-electionist na si tahimik lang. Lalong-lalo na yung mga ang sigurado ko dyan, maboto lang dyan, 4 yan si Pinky, si Tuta Sen, si Bombom, saka si Virus. Pero yung the rest, magsasayaw-sayaw yan dyan. Tuloy. Okay, so merong lumitaw po na may lumitaw po na parang suggestion hindi ko alam kung kanino nang galing kung sa kampo ba talaga officially sa kampo po ng Vice President pero wala akong narinig ito yung nanggaling lamang sa alam ko sa mga vlogger na dapat mag-resign na lang daw po as Vice President si Vice President Sara Duterte. Mukhang negative yan, boss. Bakit magre-resign? Nagtatanong lang ho kami, huwag kayong magalit. Bakit naman nila pag-resign si BP Sara? Si BP Sara kumuha ng 32 million votes. Mas mataas. Tingnan nyo yung history ng botohan. Sa lahat-lahat, tingnan nyo. Bukod tanging si BP Sara lang ang pinakamataas nakakuha ng mataas na boto. Di ba? Bakit si BP Sara ang pinag-resign? Pwede naman yung amo nila ang pag-resignin. Pwede. Bakit hindi? Natatakot lang sila.
Dahil nga, hindi na mapipigilan itong si VP Sara pagdating ng 2028. Walang makakapigil eh. Oh, walang makakapigil. Sino makakapigil kay VP Sara? Mapapahiya sila. Tingnan mo yung sabi ng lalaki kanina. Sabihin nyo sa kanila, gawa-gawa sila ng kwento. Ano naman kaya ito? Ito may tanong kung sakali daw manalo si VP Sara sa 2028. Wait lang Kung sakali daw manalo si VP Sara sa 2028, ano daw ang gagawin nito ni Chihuahua? Ano kaya ang gagawin ni Chihuahua? Sa palagay nyo, ikaw, tatanungin kita. Ano ang gagawin nito ni Chihuahua kung sakaling manalo si VP Sara? Ito hindi na ito mananalo eh. For sure. Last na ito sa pagka-congressman kasi sirang-sira na pangalan. Pasok mo. Nanalo si Vice President Duterte as presidente at ikaw yung kanyang apple of her eyes. Yan. Aren't Ganda you, tanong yan. Aren't you worried of a political and personal backlash on me, from you? Well, in what way? Matatalo? Paano? We don't know. It can be physical threat. You know, the fact that she can threaten the president can only mean that she can even threaten a congressman. Well, that is occupational hazard. And you're prepared for that? Prepared for that. So, lahat naman yan, siyempre hindi mo maalis na minsan pag natutulog ka, naiisip mo yan, di ba? So, naiisip mo? Siyempre, lahat naman yan, naiisip natin. Takot na. Diba? But it's a question of magpapatakot ka ba o gagawin mo yung constitutional duty? Well, externally, you appear not... Boss, walang constitutional duty yung ginagawa ninyo. Kitang-kita naman ang sambayan ng Pilipino yan eh. Isang tao laban sa inyong lahat. Isang tao hindi nyo pinatawad. Sinagot na ng COA lahat-lahat. Hindi nyo pa rin pinaniwalaan kung ano yung nilabas na dokumento ng COA. At na lumabas na rin ang desisyon ng Supreme Court. Ayaw nyo pa rin maniwala at ayaw nyo pa rin pumayag. Kaya bangungot ito doon sa lahat na congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Kaya nga, pag na-back to you kayo sa 2028, walang iyakan. Di ba? Ano sabi ni Trilling noong nakaraan? 2026, ito na yung last natin. Kailangan mapabagsak na natin ito. Dahil kundi, yari tayo. Di ba? Kayo na rin ang tatakot na rin kayo sa sarili nyong multo. Lahat ng pinagagawa nyo, mababack to you. To be daunted by that possible consequence, no? So, externally. Aray. Kung sakaling manalo... Yun ang pinakamabigat. Ang kalabanin nyo, yung napakalakas na pangalan, napakalakas na politiko sa Pilipinas. Itong napakalakas na politiko na to, ay hindi naman salbahe, hindi mapang-abuso, hindi magnanakaw, hindi mandarambong. Yan ang mga Duterte. Paliwanag natin isa-isa para maniwala kayo. Kasi yung iba, blanco na yung utak kasi loyalista lang nga daw sila eh. Loyalista kami. Yan ang sabi nila. Kumpara mo yung amo nyo dito sa mga Duterte. Sige, bibigyan ko kayo ng isang magandang explanation dyan. Ang amo nyo nakatira sa Forbes. Ang amo nyo may mga garang mga sasakyan, helicopter, eroplano. Ang mga Duterte, ayun, ang bahay nila doon sa Davao. Napakasimple. Diba? Nag-helicopter, nagbabiyahe ng eroplano, parang balik Davao, Manila, balik Davao, Manila. Simple. Walang magarang kotse, napakasimple ng bahay, bungalo. Diba? Yun ang tatak Duterte. At doon sa sinasabi nila na naglulustay si VP Sara, kwento nyo lang yan. Hindi nyo kami mapapaniwala. Hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan dahil nakakahiya kayo. Doon tayo eh. Di ba? Doon ang pananaw natin na talaga ang mga Duterte ay ang magbibigay pag-asa sa bayang Pilipinas. Yun ang hinihintay talaga ng taong bayan. Yung pagbabalik
ng kamay na bakal. At wala nang iba. Kung pwede nga lang pagkaupo ni VP Sara, diretso na Prime Minister Pansinin niyo ang Davao. Napakaganda. Napakalinis. Napaka-peaceful. At bukod tangi, zero crime. Yun ang Davao. Di ba? Pinupondohan, binabudgetan. Kalsada, ang ganda. Disiplinado mga tao. Sabihin nyo sa akin, taga Davao. Sabihin nyo sa akin dito, mag-comment kayo. Tagtarin nyo ng comment sa mga taga Visayas na nakapunta ng Davao, sa mga taga Luzon na nakapunta ng Davao, sa mga taga Mindanao na nakapunta ng Davao, at yung mga taga ibang bansa na pumunta ng Davao. I-explain nyo rito sa mga tanga, mga naniniwala sa mga katama na, nakapagsalita ako ng gusto nyo magsalita na ako, birahin na rin natin sila. Itong mga loyalista, tansolista, di ba, na sumisira sa mga Duterte, mainggit na lang kayo. Kung inggit kayo, ipikit nyo lang. O kaya kung umabot sa video natin ito, sabihin nyo saan kayo sa Pilipinas o ibang bansa man lang. Hanggang sa muli at huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. Bye-bye!